Masayang araw, mga ka-PL. Alam ko po marami na po sa inyo ang nakapanood nitong viral video ngayon ni The Junior, mga kababayan, na makikitang dumudugo po ang kanyang bibig na kung ano kaya nangyari sa mamang ito. Pero iba, nagsasabi, baka isang bulate na lang daw po ang pipirma, ha? Tapos na. Grabe, ang harsh naman itong ibang mga kababayan natin. Pero yung iba naman, nagsasabi na baka dahil di umano ito, tulad ng napapabalitang gumagamit umano ng ipinagbabawal na pulburon itong mamang ito at ito nga ang naging sanhi. Ano ba talaga ang katotohanan? Ngayon, alamin po natin mga kababayan, dito po sa aking kapirasong pananaliksik lamang po. Pero bago po ang lahat, panoorin po muna natin itong video ni The Juniors para po sa mga taong hindi pa po nakapanood nitong viral video na ito. Okay, pero bago po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like and share na rin po ang ating video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O ito na po yung video mga kababayan. Mamaya na po kayo humusga. Pagkatapos ko pong basahin itong napaka-simpleng pananaliksik ko lamang po. Okay, o ito na. Ay tamang-tama po ang nangyari po rito dahil nung naghahanda po kami para dito sa paggunita ng araw ng kagitingan ay nasama po sa usapan. At kako, dapat naman kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na, nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang... Ngayon, eto na mga kababayan, basahin ko po sa inyo itong aking napaka-simpleng pananaliksik lang naman po. Ilalagay ko na rin dyan para mabasa din po ninyo. Tinakpan ko lang po mga kababayan, itong pangalan nitong aking kaibigan. Ito po ang sabi niya, being addicted to pulburon. Babaguhin ko lang po yung pangalan ng, alam nyo na at bawal po ito kay YouTube. Can contribute to gingivitis and other issues oral health other serious oral health issues. Here's how. 1. Poor oral hygiene. Mabaho bibig dito. Hindi pala naglilinis ng bibig dito mamang ito, mga kababayan. Pulburon users often neglect regular brushing and flushing, leading to plaque build-up and gingivitis. Una pa lang yan. Pangalawa, dry mouth. Pulburon can reduce saliva production. So,
nanunuyo, mga kababayan, ano? Which increases bacterial growth and gum inflammation o inflammation, mga kababayan. Yun, marami siyang bakterya. Nagkakaroon ng maraming bakterya maliban po sa panunuyo ng kanyang bibig. So, maaaring ito rin ang isa sa dahilan kaya dumudugo ang bibig nitong mamang ito. Ano ho? Pangatlo, vasoconstriction. Vasoconstriction. Polvoron causes blood vessel constriction, reducing blood flow to the gums, impairing healing, and making the gums more prone to disease, mga kababayan. So, ang paggamit din daw di umano nitong polvoron, mga kababayan, nagiging sanhi para mas malapit ka sa lahat ng mga karamdaman. Ayan. Ito rin ang isa sa mga tinitignan ng dahilan. Pang-apat, ito, bruxism, teeth grinding. Ito po yung madalas po nating makita sa kanya habang nagtatalumpas teeth siya. Minsan nga hindi na siya makapagsalita, kundi natandaan niyo po yung isang video na siya katabi lang nitong mamang nagsasalita para sa kanya, imbes na siya muna o siya sana ang magsasalita, no? Yung mama na lang yung sino ba yung katabi niya, hindi ko kilala yun, ang nagsasalita, tapos siya panay na lang ang ganon ng panganya, kumakaliwa, kumakanan ba, ganon. Kumbaga sa driving, reckless siya, mga mapapangga, mahuhuli. Reckless. Kasi kumakaliwa, kumakanan, di malaman na inis yung traffic enforcer. Common among polvoron users, it can damage teeth and gums. So nakikita ho natin sa video, dumudugo po yung kanyang gums na maaaring naapektuhan na ito. Nasira na yung kanyang gums dahil sa paggamit ng polvoron. Kung talagang gumagamit siya ng polvoron, sa mga nakikita ho nating mga palatandaan ba tawag dyan? O sintomas, ayan, sintomas. Nabubuo po unti-unti yung puzzle na, mga kababayan, na itong mama mahilig sa polvoron ng Goldilocks. Ayan. At ito pa, disease, thought loss. Aba, nabubulot yung mga ipin. And even oral tissue necrosis in extreme causes 5. Ayan. Ay, ano pala, kadugtong pala yung ano ko binasa ko. Ulitin ko na lang disease, thought loss, and even oral tissue necrosis in extreme cases. Number 5, chemical burns. Snorting polvoron can cause ulceration of the gums and tissues inside the mouth. Chronic use can lead to advanced periodontal. Ayan, hirap pasahin ito mga kataga ng mga na nitong mga doktor, mga kababayan, ito sa number 5, pagkakasunog di umano ng kanyang gums sa pamamagitan nitong chemical na, mga kababayan, na dala nitong polvoron. Akala ko ba organic itong polvoron? Sa bagay, sa panahon ngayon, napakadali na lang gumawa ng mga katulad ng polvoron na gawa sa chemical. Maaaring ang nagagamit nitong isang taong kumakain ng polvoron hindi purong polvoron na mula sa halaman ng coca.
maaaring nahaluan na ito ng kemikal. Kaya nagkakaroon ng paso. Ayan, yung kanyang gilagid. At pag natanggal yung paso, di ba, pag napaso kayo, halimbawa, sigarilyo, di ba, may lumulubo yung balat mo, tapos may tubig. Pag natanggal yun, no, nasa bibig, natanggal yung balat, ayun, dumudugo. So, kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Ha? Kung talaga bang gumagamit ng pulburon itong mamang ito, base po sa inyong mga naobserbahan. Una, yung kanyang yung teeth grinding nga, gumaganon yung kanyang bibig. No? Yung mga minsan, makitaan siya na nanuyo dito yung di naman pulburon. Baka make-up lang. Make-up yan, baka pulburon na talaga yon. Nakalimutan magpagpag. Siyempre, ang ginagamit pang singot ng pulburon, ilong man, mga kababayan. Ganon. Tapos pinagpawisan, di niya alam, meron pala nakadikit dito. Ayun, may puti. Di ba? At maliban pa dyan, yung, alam mo yung minsan lutang, yung taong gumagamit kasi ng pulburon, kulang yan sa tulog. Kasi walang ibang ginawa yan kundi suminghot, tapos mag-party-party, mahilig sa banda. Ayan, isa pa yan, mga hilig. At madalas magbanda madalas mag-party-party no, di ba? Kayo na lamang pang humusga. Hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.